Magandang umaga po mga kapatid. Nandito na naman po ako, Brother Oji, para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya pa rin ng dati mga kapatid, tayo ay mananalangin muna bago tayo mag-umpisa. Magsiyoko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa umagang ito, sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat Lord. Salamat din sa pagbigay mo na naman ng pagkakataon sa aming lahat upang makapagbasa, makapag-aral, makapagbahagi ng iyong mga salita, O God. Lord, buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. At nawa lagi mo rin akong turuan, gabayan, bigyan ng lakas ng loob, talino at sipag sa aking pag-share, sa aking pagbabasa, pag-aaral, pagbabahagi ng iyong mga salita. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, Brother Oji po. Diyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like niyo po ang aking mga videos, paki-share niyo rin po itong aking mga sharing. At ang notification bell din po, paki-click din po. Maraming salamat po. So dito nga po, kahapon shinare ko sa inyo ang chapter 37 na may pamagat na si Jose at ang kanyang mga kapatid. At ang pangalawa, ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Ngayon, dito na tayo mga kapatid sa chapter 38 na po tayo. Sabi po dito sa verse 1 na may pamagat na si Judah at si Tamar. Ano po? Sabi po sa verse 1, ng panahong iyon humiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid at nakipanirahan kay Hira na isang Adulmita. Napangasawa niya roon ang anak ni Suwa, isang Kananeo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki. Ang pinangalan sa panganay, ang pangalaway Onan, at Sela naman ang pangatlo. Si Judah ay nasa Kizib nang ipanganak si Zela. Pinapag-asawa ni Judah ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito ay si Tamar. Napangasawa, o sabi dito sa verse 7 mga kapatid, sabi dito ng napakasama, no? Sabi sa verse 7 mga kapatid, napakasama ng ugali ni kaya nagalit sa kanya si Yahweh at siya ay pinatay. No? Ulitin ko lang mga kapatid. Sabi sa verse 6, pinag-asawa ni Judah ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito ay si Tamar. Napakasama ng ugali ni kaya't nagalit si Yahweh at siya ay pinatay. Kaya sinabi ni Judah kay Onan, tungkulin mong sipingan ang biyuda ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamamagitan mo. Alam ni Onan na hindi itunuring na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag, kaya itinapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh, kaya pinatay rin niya. Sinabi ni Judah sa manugang niyang si Tamar, umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong sabi dito, Sela. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid, kaya't umuwi muna si Tamar sa kanyang ama.
Sabi sa verse 12 mga kapatid, paglipas ng panahon ay namatay ang asawa ni Juda. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Juda sa Timat para tignan ang paggugupit sa balahibo ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigang niyang si Hiran na taga Adulyaman o Adulman, sabi dito. Samantala, may nagsabi kay Tamar na pumunta si Timat at kanyang biyenan upang gupitan ng balahibo ang mga tupa nito. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panluksa. Nagtalukbong siya at naupo sa papasok ng Enaim, sabi dito. Ito yung bayang nadadaanan patungo sa Timat. Ginawa niya ito sapagkat alam niyang binata na si Sela. Sabi niya ganyan, ngunit hindi pa sila ipinakakasal ng kanyang biyenan. Nakita ni Juda si Tamar. Inakala niyang ito'y isang babaeng nagbebenta ng aliw sapagkat may takip ang mukha. Lumapit siya at inalok ang babae na makipagtalik sa kanya. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Anong ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Sumagot si Juda, padadalhan kita ng isang batang kambing. Payag ako, sabi ng babae, kung bibigyan mo ako ng isang sangla hanggat hindi ko tinatanggap ang ipinadadala mo. No, hanggat hindi niya natatanggap ang pinadadala, magbigay daw ng isang parang sanla. Anong sanla ang gusto mo? Tanong ni Juda. Sumagot siya, ang iyong singsing na pantatak kasama ang kadena at ang tungkod mo. Ibinigay niya ang hiningi ng babae. Sila'y nagsiping. Nagdalang tao si Tamar. Pagkatapos umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at isinuot muli ang kanyang damit panluksa. Pag-uwi ni Juda, isinugo niya ang kaibigan niyang taga Adulaman upang dalhin sa babae ang ipinangako niyang kambing at bawiin naman ang iniwan sangla. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking taga roon at ang sagot ng mga ito'y walang gayong babae roon. Wala, sabi. Nagbalik kay Juda ang kanyang kaibigan at sinabing ang nangyari sa kanyang lakad. Kaya sinabi ni Juda, hayaan mo na sa kanya ang iniwan kong sangla. Baka tayo'y pagtawanan pa ng mga tao. Dinala mo na sa kanya ang kambing, ngunit wala roon siya, sabi niya. Makaraan ng 3 buwan, may nagsabi kay Juda, ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayon nagdadalang tao. Ilabas ninyo siya at sunugin, sabi ang utos ni Juda. Sabi kay Tamar, ilabas, sunugin, dahil nagtaksil o naglaro ng apoy, sabi nga dito. Habang siya ay kinakaladkad palabas, ipinasabi niya sa kanyang biyenan, ang may-ari ng ito ang ama ng aking dinadala. Tingnan mo kung kanino ang singsing, kadena at tungkod na ito. Nakilala ni Juda ang iniwan niyang sangla. Kaya't sinabi niya, wala siyang kasalanan. Ako ang nagkulang. Dapat siya ay ipakasal ko siya kay Sela at hindi na niya ito muling sinipingan, no? Kasi nanloko naman itong babaeng to, di ba? Nagtalukbong, tapos ayun, may nangyari sa kanila ni Juda at siya ay nagdalang tao. Dumating ang panahon, sabi dito, panganganak. Dumating ang panahon ng panganganak ni Tamar at natuklas ang kambal ang kanyang isinilang. Sabi sa verse 28, sa oras ng kanyang panganganak, lumabas ang kamay ng isang ito'y tinalian ng hilot ng pulang sinulid. Tinalian yung una, lumabas ang kamay, yung unang lumabas, tinalian daw ng pulang sinulid. Sabi dito, sa oras ng kanyang panganganak, lumabas ang kamay ng isa't
isa at ito'y tinalian ng hilot, yung nagpapaanak ng pulang sinulid upang makilala ang unang inianak. Ngunit iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kambal. Sinabi ng hilot, ano ta, nakikipagsiksikan kang palabas, sabing ganyan. Dahil dito, Fares ang pinangalan sa bata, ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal, at ito'y pinangalan ng Zara, Zay mga kapatid, Zay. At yun po ang katapusan ng ng chapter 8 na may verse 1 hanggang hanggang verse 30, no? Makikita dito nga, no, dahil sa sama ng ugali ng isang anak ni Judah, nagalit si Yahweh sa sama ng ugali, no? Sinabi dito sa Biblia, at ito'y namatay. Sabi pa dito sa Biblia, pinatay ni Yahweh. At ang pangalawa din ay namatay, walang anak si Tamar, at nilindang nito dahil sa kagustuhan niyang mapangasawa nga yung isang anak ni Judah, nilindang niya. At yun nga, nagdalang tao itong si Tamar. Pero nung sinabi nga, dahil nga naglaro daw ng apoy, may nakapagsabi at nabuntis, pinalalabas, pinakakalagkad para sunugin. Sabing ganyan, dahil nagkasala ito. No, niloko niya si Judah. Kaya pinalalabas siya at para sunugin. Pero nung ipinakita niya na ang nakabuntis sa akin ay ito ang may-ari, pinakita yung pong singsing at kadena at yung tungkod, at nakilala niyang si Tamar po iyon. No, sinabi niya walang kasalanan si Tamar at siya ang nagkasala. Kaya ipinakasal naman niya yon sa kanyang anak na bunso. Ano po? So, makikita natin talaga dito, no, napaka maliwanag naman yung sinabi. Kumisan yung talagang panluloko ay hindi nagdudulot ng maganda, no? Pero dahil nga yun na nangyari, na ipakasal pa rin siya si Tamar doon sa gusto niyang mapakasal sa bunsong anak nitong si Judah, no? Kaya mga kapatid, nawa din, wag din tayong basta gagawa ng ganun sa ating kapwa o sa ating mga mahal sa buhay. Yung panlilinlang, yung panluloko, di ba, masama yun, at ipanagbabawal din yung panluloko yun. Kahit na anong bagay na panluloko, yan ay masama. Pagsisinungaling, pandaraya, yan po ay mga panluloko, di ba? O napakaraming bagay kung babanggitin natin ng mga yung sa pamamagitan ng mga panluloko, ay napakaraming bagay yan. In example ko lang sa inyo mga kapatid, yun nga yung pandaraya. Ano ba? Sa napakaraming pandaraya, diba, mga nangyari. Sa naranasan ko rin, maraming ganyan, maraming bagay. At sigurado kung kayo rin, maraming naranasan. Kahit na sa pagtitinda, meron ding pandaraya dyan. Diba mga kapatid, yung mga pagsisinungaling, sasabihin na ganito, hindi naman pala totoo. Yung mga ganyan, yung mga panluloko sa ating kapwa, masama po yun. At narinig nyo naman, yung sobrang sama ng ugali ay talagang napakasama, dahil kung magagalit ang ating Diyos, pwede niyang gawin kung anong gusto niyang gawin. Kaya tayong lahat ay magpakabuti, lalo na sa ating panahon ngayon mga kapatid. Uulitin ko na naman ito sa inyo. Tayo ay magmahalan ng buong puso at kaluluwa, magpatawad at magpakumbaba. Huwag tayong huwag tayong gumawa ng kasalanan, huwag tayong magsinungaling, no, huwag tayong mag-isip na magsalita, huwag tayong magsalita rin ng masama sa ating kapwa. Iwasan po, at huwag na natin yan gawin mga kapatid. Kung siya man ay nakapagsalita ng hindi maganda, huwag natin sagutin ng hindi maganda. Kung siya naman ay nakagawa ng hindi maganda, huwag din natin suklian yan ng hindi maganda. Yan ang inuutos sa atin ng ating Diyos, sa atin lahat. Hindi lang kasi pastor siya, dapat ganito siya. Hindi po ganun. Bishop o siya ay naglilingkod sa ating Diyos, dapat ganun. Tama po yun, pero hindi lang sa kanila, kundi sa atin lahat din. Tayong lahat dapat maging mabuting tao. Malinis ang puso, ang isipan, tumutulong ng buong puso at kaluluwa. Unang-una na ang pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Magmahalan tayong lahat. Yan ang tinuturo, inuutos sa atin ng ating Diyos, mga kapatid. Mag-share din tayo
ng mga salita ng ating Diyos na ating nababasa, napapakinggan, napapag-aralan, hindi po bukas, hindi mamaya, ngayon na ang tamang panahon upang tayo maghayag, maglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen and Amen. Maraming salamat po muli mga kapatid. Natapos na natin ang chapter 28 at bukas ang chapter 39 na po ang aking isi-share sa inyo bukas po. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ulit ay mananalangin. Lalapit ulit tayo sa ating Diyos. Hihingi ng tulong, gabay at protection sa ating Diyos. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una po, maraming salamat sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan ngayong umagang ito. Ikaw po ang may kaloob nito, O Diyos, kaya kami po ay nagpapasalamat. Lord, tulungan mo kami at samahan upang magpatuloy kami araw-araw hanggang sa huling ng aming buhay na makapag-share, makapagbasa, makapag-aral ng iyong mga salita at naway hindi ito lamang mababasa namin, kundi ito ay maisa puso namin, maisa buhay at maihayag sa mga tao. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit sa lakas ng loob na ibinibigay mo, talino at sipag na binibigay mo po sa mga bishop, sa mga pastor, sa mga leaders na naglilingkod sa inyo. Kagaya rin po sa akin Lord, salamat sa lakas ng loob, sa talino rin at sipag na ibinibigay mo na kahit sa simpleng paraan ako'y makapag-share ng iyong mga makapangyarihan sa salita o God. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit at salamat din sa mga kapatid ko na nandyan na handang makinig palagi ng iyong mga salita o Diyos. Salamat po. Father God, hindi lang nawa kami, ang aking mga kapatid na nandyan, mga mahal sa buhay, na nakikinig, kundi lahat ng tao'y makarinig, makapag-aral, makapagbahagi ng iyong mga salita. Ganon din ang bawat presidente, Father God. Nawa sila rin ay magbahagi ng iyong mga salita, Father God. Lahat ng tao, Father God. Salamat po. Lord, lagi mo po kaming ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway. Ganon din ang bawat presidente sa bawat bansa. Ingatan mo po sila, pagtagumpayin mo po sila sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kasama ng kanilang mga kasamaan sa pamahalaan, mga mahal sa buhay, ang mga scientist, doktor, nurse, police, sundalo, frontliner, lahat Lord hanggang sa amin. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami, proteksyonan mo po kami. Huwag mo po kaming pababayaan, oras-oras, ano man ang aming ginagawa, iisipin, sasabihin, ikikilos, samahan at turuan mo po kami lahat, O Diyos. Yan po ang aming panalangin at kahilingan sa inyo, O Diyos. Walang imposible sa iyo, Lord. Kahit anong karamdaman pa ay iyong kayang pagalingin in Jesus' name. Ang mga may karamdaman, ang mga may virus na sinasabing nCoV, Father God, ay iyong pagagalingin na in Jesus' name at makakapamuhay na mas maayos, mas masaya, mas matagumpay na pamumuhay, O God. Mas maunlad na pamumuhay. Salamat Lord dahil ibibigay mo yan sa amin lahat in Jesus' name. In Jesus' name, O God. Salamat po muli sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Salamat po Lord. Tagumpay namin sunod-sunod dahil po sa inyo. At salamat din sa mga blessings pang ipagkakalob mo sa lahat ng tao, O Diyos, sa lahat ng tao. Blessings after blessings sa ipagkakalob mo sa lahat ng tao. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you Lord sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago sa amin lahat. Sa kabila ng napakarami naming kasalanan, kami pa rin ay inyong patatawarin. Pagbibigyan isang pagkakataon sa aming buhay, magiging maayos, magiging masagana, magiging matagumpay pa rin ang aming mga buhay. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. Muli Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Maraming salamat po muli sa inyo mga kapatid, sa pagsama nyo sa akin, sa pagsuporta nyo sa aking mga sharing. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo, tayo ng ating Diyos at sumaatin lahat ang kapayapaan ng ating Diyos. Amen and Amen. Salamat po. Magandang umaga po ulit sa inyo. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.